Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito yung reading mo for March 2026. Specifically, March 8 to 15. Pero kahit kailan man makarating sa'yo, dumaan sa'yo to. All genders welcome, of course. Kamusta ka, Pisces? Taga saan ka? Bago ka ba dito or matagal na? Thank you for dropping by. Comment nyo na lang dyan. Oops, ano ba to? May nahalo ba akong baraha doon? Hindi ako sure. Recent past energy, hugutin natin. Two of Cups. Ooh. Water sign, no? Pwedeng kapareho mong water sign. So, merong may bond, may something. Could be merong friendship, it could be may attraction, chemistry or connection, or feelings. In the recent past ito, kamakailan, may ganyan. Pwedeng meron kang nakakonect or kakonect nitong mga nakaraan, na ganyan yung energy, present mo. Empress, Pero parang alam mo yung nausog, hindi nagkaroon ng development, yung connection. Oo. Parang dito sa present mo, parang may napapabayaan or parang meron, sabi ko nga, hindi siya nag-fully develop. Or pwedeng hindi nag-turn out doon sa outcome na ine-expect mo. Pwedeng ganun. Ito naman, Taurus, Libra energy. Or dito sa present mo, pwedeng may person na wapakels, nonchalant, burara, energy ng hindi inaasikaso, napapabayaan, alam mo yan. Okay? Pagiging sisimulan na bagay tas hindi kinukompleto, hindi natatapos, pagiging unproductive, alam mo yun. Or pwedeng nakaka-encounter ka sa present mo ng pwedeng hindi ganun ka-abundant or hindi ganun kaluwag lately when it comes to material or financial. Or wala kang nakukuhang support or pake sa tao or mga tao sa paligid mo. Pwedeng ganun. Alam mo kung babae yan, ang pangit niyan, burara siya. Kung nanay man yan or babae, parang may pabaya, burara. Sorry naman, yun yung napipick up ko, energy Pisces. Whether you're dealing with someone na may ganyan. Or isang babae or nanay na instead na maging supportive siya o sige, regardless na, kahit hindi na nanay, kahit sino, anumang connection. Imbes na maging supportive siya, hindi niya nagagawa yung role niya, yung duty niya, na asikasuhin, alagaan yan. Whether ikaw yan o yung person na nakakadibo. So, ano yung next? Near future. You have Ten of Swords reversed. Ito yung energy ng usually si Ten of Swords is an ending or betrayal. Pag makakaranas ka ng pang-backstab, so pwedeng yan. Alin man sa mga babanggitin ko, ang maaaring next na pwedeng mangyari is maaaring magkaroon talaga ng total ending. Maaaring magkaroon talaga ng loss, collapse, ibig sabihin yung talagang sumadsad na, hanggang doon na lang. Defeat na kasi yun eh. Bumigay, alam mo yun, na rock bottom na, nasagad, hanggang doon na lang siya. Oo. At usually, ang hirap nang ibalik sa dati, ang hirap nang i-rebuild kung ganyan ang mangyayari kasi andito siya sa energy na mangyayari pa lang.
Okay, so ano yung best approach na maipapayo sa'yo ng baraha base sa situation mo na yan? Yung mga lumilitaw na situation dito. Ano yung best approach na dapat mong gawin according to the cards? Lovers reverse, Gemini energy. Okay, may Taurus, may Libra, may Gemini, or other water, other air. Hindi ko alam, pero nung lumitaw to, parang words na binabanggit sa isip ko is huwag ka na lang umasa. Huwag ka na lang masyadong umasa rito, Pisces. Oo. Pwede kasing piliin ka niya or hindi. Kasi baliktad, pwedeng hindi ka niya piliin actually. Kaya huwag ka na lang masyadong umasa siguro. Baka yun. Oo, hindi. Meron ditong pwedeng magkamali ng pagpili, magkamali ng decision, or sabi ko nga, hindi ka pipiliin. Oo. Kasi ito'y card ng choice, decision when it comes to love. Okay? So, best approach, sabi ko nga, wag ka na, sabi yung nagre-ring sa isip ko, yung best approach, according to the baraha, na wag ka na lang masyadong mag-expect. Siguro para lang hindi ka rin masyadong masaktan if ever na hindi ka piliin. Yun yung napipick up ko energy. Ano yung challenge? Situation mo na mga to. The challenge for you is how to let go. Kasi napunta yung Four of Pentacles mo sa challenge. Oo. How to keep the stability. How to manage yung mga resources mo. Paano mo gagawing stable yan, kapiraan man yan, career, personal growth, or relationship, or papaano mo i-let go. Kung ano yung mga dapat mong i-let go. By the way, meron kasing energy ng pagiging selfish yung Pentacles. Okay? Or ito yung, kung hindi naman about selfish, pwedeng pagiging kuripot. Sobrang kuripot ha, extreme yung sinasabi ko. Or parang nagkakaroon ng hoarding problem, obsession problem na hindi na ma-let go. Kung ano man yun, material man yun or hindi, yung pinag-uusapan dyan. Pero pwedeng related sa pera, pero pwede rin hindi. Okay? Pagiging greedy. Greedy yan eh. Yun na, may dragon, may mga gold. No? Pwedeng ganun. Pwedeng yun yung maging challenge mo. Masilaw ka. Kung hindi ka man greedy, parang ma-attract ka, masilaw ka, alam mo yun. Or mahirapan kang i-let go kung ano man yung dapat mong i-let go. Possible outcome. The Fool reversed. Your challenge, your outcome will be pwede kang magkaroon actually ng mga regret or pagkakamali with the Fool card reversed kasi pwedeng naging impulsive ka, pwedeng hindi mo pinag-isipan, naging careless ka, reckless, padalos-dalos, hindi mo, alam mo yun, hindi mo muna siya inalam kung ano yung mga pwedeng consequences nitong papasukin mo. So kung ako sa'yo, to avoid that, sabi ko nga, huwag ka na lang munang masyadong mag-expect according dun sa what's your best approach regarding the situation. Maging careful ka rin. Huwag yung basa-basa ka na lang papasok, hindi mo, alam mo yun, hindi mo iniisip yung mga possible consequences ng mga gagawin mo. Huwag ka rin masyadong maging naive, foolish or naive, para maiwasan mo tong mga maling consequences na yan. Okay? Pwede kang mag-take ng risk, pero tignan mo kung tansyain mo rin. Gaano ba ka-risky yung pinapasok mo? And if ever, nai-imagine mo ba yung mga pwedeng mangyari pag ginawa mo yan?
Okay? Kasi nakikita ko dito pwede kang magkaroon ng mga hindi kaaya-ayang outcome dahil ikaw ay nagmadali, basta na lang pumasok dyan, hindi mo inalam, inisip yung mga pwedeng consequences. Okay? So, ako nga pala si Tin. Kung bago kayo, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-follow na rin yung aking FB page. Malaking tulong po yung bawat isang subscribe or follow. Ayan. Kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perks, products, or services ko, ay dumiretso kayo sa aking Purple Tin official page, Meta Verified, may check, at mag-avail kayo ng subscription. Yun lang yung only way para maka-avail kayo ng mga exclusive perks sa akin. At mag-ingat kayo kasi maraming fake na gumagaya sa FB page ko. Kapag walang check, hindi Meta Verified yung Purple Tin, hindi ako yun. And remember na hindi po ako mauunang mag-chat, mag-message sa inyo. Hindi ko rin po kayo i-add friend. Okay, maraming salamat nga pala sa mga generous star senders natin, yung mga pumasok na sa ating subscription sa FB, at yung mga hindi umaalis sa membership sa YouTube ko. God bless. At kung nakaka-relate kayo, pwede kayo mag-leave ng comment dyan. Malaking tulong din kung magla-like kayo or isi-share nyo. Yun na lang yung pinaka tulong or support nyo sa amin creators. Bounce back. O makaka-bounce back naman daw kung sakasakali, Pisces. Nasa sayo to eh. Madapa ka man, importante yung determinasyon mo na bumangon, tumayo uli, mag-start uli, maka-bounce back. Maka-recover ba? Importante yung resilience, yung determinasyon mo, yung hindi ka sumusuko, di ba? Ito yung makaka-recover ka, ano't ano man ang mangyari, ayan, recovering quickly. So, kung sumadsad man ang iyong career or alam mo yun, whether this is about health, career, etc., importante, may dagok man sa buhay, nadapa ka man, andun yung determinasyon mo pa rin na makabangon, maka-bounce back, makabalik on track. No? Sa tingin ko, oo, makakabalik on track ka din. Payback time. Nako, sabi ko na nga, may mga unfavorable consequences. Diba napakiramdaman ko na sa full card kanina? So, huwag ka masyadong maging naive, foolish, mag-rush. Isipin mo yung mga consequences. Kasi may mga payback talaga, oh. Basta may karma at work dito eh. What goes around comes around. Kung anong tinanim mo, yun yung anihin mo, Pisces. Kung may nangargabyado man sa'yo, so wala kang dapat ikatakot. Kasi yung karma na yan, hindi ikaw ang hinahabol niyan. Okay? Kung hindi man yan karma, basta may mga consequences, effects, resulta. Positive man tinanim or negative. Let it go, Pisces. Ano yung sinasabi ko rito kanina? May mga bagay kang hirap i-let go. Pero sinasabi ng card mo, let go. Yan. I-release mo na, i-let go mo na kung ano man itong mga to. Material, emotional, galit, grudges. Forgive yourself and the others. Free your heart. Palayain mo yung sarili mo. Gagawin mo yung pagla-let go na yan, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong own good. Okay? Wow, bag secured. Mukhang meron kang masisecure itong week na ito, kung ano man ito. Alam mo yung good deal, successful transaction, yun yung nafe-feel ko. Kaya kung meron ka mga transactions na gagawin, kausap, negosyo, diskarte, nakikita ko mukhang successful yung usapan transaction ninyo. Mukhang may mga goal ka na ma-achieve, may mga matatapos kang trabaho. Ayan, no, mission accomplished ito eh. And nakikita ko na pwedeng maraming datung. Di ba?
Mukhang successful deal talaga yan. Project man yan, transaction, merong mga tao dito, Pisces, na itatry ka nilang i-impress. Pinapakita nila marami silang pera, pero sabi dito, nagpipretend lang daw ito. Pwedeng dinideceive ka lang niya na mucho dinero siya, maraming gold, maraming pera, maraming branded, pero broke talaga siya. Mapagpanggap tong person na to. Kaya huwag kang magpapascam dyan. Yun lang yung projection niya, pero hindi talaga siya madatong. Broke nga daw eh. Speaking of broken promises daw. Madidisappoint ka daw, Pisces, about something. Kasi merong person na romantic man ito or hindi siya tutupad sa usapan. Especially kung nangako sa'yo. Love life man ito or hindi. Kaya mawawalan ka ng tiwala dito sa person na to. Sisirain niya kasi yung pangako niya eh. Sisirain niya yung usapan. Okay? Hand of cards. Tingnan natin love life mo. Ascending. The snake. Oops. Merong kalaban. Mga agaw. Umaaligid na tukso. Ito pwedeng may kalaban ka sa love life. Kaagaw, karibal, ahas, traidor. Ito yung person na may mga plano siya, binabalak siya, pero alam mo yung magaling magtago ng strategy niya. Yes. Hindi niya pinapakita, may tinatagong alas tong person na to sa'yo. So be careful of the snake. It's an enemy. Matalino siya. Okay, nakakakita ko ng ending dito. Pisces, you could be dealing with someone who is selfish. Self-absorbed narcissist person. So yan, pwedeng one-sided kasi lang talaga yung relationship ninyo. Kaya nakikita ko rito ay betrayal talaga. Ayan, snake, Ten of Swords, Grim Reaper. Magkakaroon talaga ng breakup, separation. Ito na yung opportunity mo na makaalis dito sa toxic person relationship na to para baguhin mo na yung buhay mo rin. Once na i-end mo to, tingin ko, wala nang second chances. And ang nakikita ko, merong bagong chapter sa love life mo na darating with the ascending card. Pero mangyayari muna yung mga betrayal na yan, ending, breakup, bago mangyari yung ascending. New phase. It's a new chapter. Sakto naman kasi Grim Reaper is ending and merong new beginning na kasunod eh. Okay? Godspeed, babush.